Yes, again, good morning. I'm Jen from Amazon Serie. So, welcome back sa channel natin. So, for today's topic, pag-usapan natin ang business license renewal and choosing the right activities. So, every year, as a business owner, kailangan natin mag-renew ng business license dito sa UAE. So, hindi ito optional. This is mandatory. So, paano kung hindi ka nag-renew ng license on time? So, kapag hindi ka nag-renew, may penalties. Pwedeng ma-freeze ang business mo. At worst, pwede kang ma-blacklist. So, ano bang kailangan? Okay. I'll share to you my experience and my example also. So for me, kaka-renew ko lang ng business license ko, because it will end on April 10. So kaka-renew ko lang, so no documents needed for renewal. Bayaran lang. We just need to pay the renewal fees. And then, ayun, isasend na nila sa inyo yung updated na business license. Yun. So, kasi importante rin mag-renew ng license. Bakit? Let's say you have Amazon store. Meron kang Amazon and Noon. Sa Amazon and Noon, they are very strict. Okay? Maybe 1 week or 2 weeks, magre-remind na sa'yo na ang license mo may expired. So, kailangan mong mag-update ng license sa kanila. Kasi once na hindi ka nag-update ng license at expired na yung license mo, it could be, ano ba dito? Pwede nilang ma-stop yung operation sa Amazon and Noon. Kasi hindi sila nag-a-allow ng walang business license at hindi renew yung license mo. Then second, also sa bank. Kasi yung business mo, direct, meron ka rin yung business na iba yung personal na bank kasi hindi naman pa pwede yung gamitin. Iba rin yung bank mo para sa business mo. So, yun, lahat ng mga kita mo, okay, lahat ng mga kita mo sa Amazon, lahat ng benta mo sa Amazon or Noon, ita-transfer dun sa bank. So, dun sa bank na napili mo for your business, magre-remind din sila na kailangan i-update mo na yung license mo. So, hindi ka talaga makakapag-operate pag hindi updated lahat. So, like what I did, I also updated mine. So, sa akin kasi may expired ng April 9, so I just renew my license. Then, my license is in Ajman Free Zone. So, ayun. So, share ko rin sa inyo yung experience ko kasi in different, like for me, Ajman Prison, they're giving me 10 activities. So, I can choose 10 activities. So, last year, I choose already 10 activities. Actually, 9 kasi wala na ako maisip na possible na pwede kong i-business. So, 9 lang naisip ko. And then, this year, gusto ko sana mag-add pa ng isa pang activities. Okay? I'll give you example. Halimbawa, gusto ko magtinda ng mga food. Hindi ka basta pwede magtitinda ng mga pagkain. Tapos, hindi siya naka-register sa license mo. Magkakaroon ka ng fines nun. Magkakaroon ka ng big problem. So, hindi talaga. So, it's really, really better to choose the right activities. So, sa mga aspiring na gustong mag-business, mag-apply for license, pag-isipan yung mabuti kung ano ba ang activities na gagawin nyo, kukunin nyo. Okay? I'll share also my experience last 2 years ago. I have my business license in Sharjah. So, they gave me only 5 activities that time. But here in Ajman, Free Zones, they gave me 10 activities. Okay? Then, yun nga, ipapakita ko sa inyo yung activities na napili ko. So, ito siya. So, may wholesale, pwede ako magbenta ng furniture, general trading, apparel, yan, 9.
So, gusto ko mag-add. Sabi sa akin doon, now, if you want to add, kailangan i-amend ang buong contract. I need to pay 2,250. So, I said, oops. So, masyado ng maraming perang kailangan bayaran pa. So, it's not really necessary pa as of now. So, I just need only to focus on what activities that I have. Kaya sa inyo dyan, mga nanonood, mga may planong mag-business, you really need to choose activities na kailangan yung i-registered. Kasi hindi pwedeng bahala na lang mindset. Kasi kung mali ang activities mo, then gagawin, for example, magtitinda ako ng mga food and then it's not allowed, pwede ako magkaroon ng penalty, pwedeng ma-reject ang mga platform or bank application ko dahil lang doon. So, it's very important na ganon. Ang reality talaga, your business activities is your business identity. Kung mali ang foundation ko, kung gaano ka kasipag, mahirapan kang lumago. So, bakit nga ba importanteng sumunod tayo mag-comply tayo sa law, and mag-comply din tayo kung anong meron tayo sa ngayon. Okay? So, compliance sa UAE law dito sa Dubai, very structured kasi ang system. Everything must match license, activity, and actual business. Dapat smooth operation. No delays, for example, sa custom, shipping, or supplier. Ang growth naman at expansion, syempre gusto natin mag-scale, mag-add ng additional product, pero dapat covered pa rin sa tamang activities. Then, like what I said before, bank and payment approval, marami na di-decline sa bank account dahil hindi tugma activities nila sa business model nila. Ito naman yung mga experience ng iba. So, mga kabayan, hindi biro ang magnegosyo sa ibang bansa. Okay? Hindi lang ito hassle, kailangan talaga ng strategy. Hindi rin sapat na kumikita ka ngayon, dapat talaga legal, sustainable, at scalable ang negosyo mo. Kasi ang goal natin hindi lang extra income. Ang goal natin ay financial freedom, generational wealth, at ang goal natin ay makilala bilang also, entrepreneur dito sa UAE. So yun po. Kung meron po kayong mga questions, pwede po kayong mag-comment down and then po magre-response lang po ako. Okay po, please like and subscribe to my channel. Thank you so much for listening. Bye!